po sa lahat. Good evening. Iwan ko kung ito ba yung akala ko hindi ako marunong mag-live eh. Magandang gabi po sa lahat. Kay Doc Del, Brad Flavio, si Spam. Sa lahat po ng manonood sa live na to. Purihin po ang Panginoon sa buhay natin, sa bawat isa. Isang malaking opportunity po na makapagturo sa inyong lahat. Kahit saan man ngayon na ang nanonood sa Pinas man, magandang gabi, lalo na sa mga taga Saudi. Nandito din pala ako sa Saudi, no? Sa atin mga taga Saudi. So, magandang gabi po. Hindi na po ako kumanta kasi baka bigyan po ako ng microphone kasi nasa tabi po ako ng mosque. So, ang mensahe po natin ngayon ay makikita po natin sa Hebreo chapter 11 verse 1. So, mga kapatid, kung mayroon po kayong mga prayer request, pwede po kayong mag-comment yan. Babasahin po natin, ipag-pray po natin yan sa Panginoon. So, sa mga nasa 12 na po ang nanood, no? So, maganda at gwapong gabi po sa inyong lahat. Umuulan na nga dito. Umuulan dito. So, nagpasalamat ako kasi umuulan. Kasi yung kung hindi umulan, baka hindi ako makapag-ano ngayon kasi tinawagan ako ng ano namin. So, mag-pray muna tayo bago natin umpisahan ang kanyang mensahe. So, Lord, magandang gabi po sa iyo, Panginoon. Sa gabi nito, Lord, humihingi po ako sa iyo ng gabay, Panginoon. Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Alam ko po, Lord, na hindi ako karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Pero salamat, Lord, na ginagawa mo akong karapat-dapat sa pamamagitan ng banal na dugo, Panginoon. Lord, gabayan mo po ako. Ikaw po ang manguna sa mensaheng ito, Panginoon. At sa lahat po ng nakikinig, Lord, buksan mo po ang kanilang puso at isipan, Lord, upang makikinig sa iyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito, Lord, na iyong maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa aking buhay, sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon, na nakikinig. Salamat po sa kanila, Panginoon. Salamat po sa iyong pagprotection sa kanila. Lord, sa gabing ito, itinataas kita at pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. So mga kapatid, kinakabahan po ako, no, kahit hindi ko kayo na kikita sa harapan. So, kahit live pala, nakakakaba din, no. Alam kong kinakabahan din kayo. So, sabi niya dito sa Hebreo chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So mga kapatid, pasensya na po kasi wala po akong Tagalog na Bible. Alam niyo, hirap din ako mag-English eh. Hirap din po akong mag-Tagalog. Gusto ko sana Bisaya. But sa gabay ng Panginoon, maintindihan po natin to lahat. So, mga kapatid, ang title po ng ating mensahe, what faith has. So, mga kapatid, ang pananampalataya po natin ay napaka-importante po sa ating Panginoon. Dapat sa lahat ng gagawin natin, dedicated po tayo.
sa Kanya. Dapat maging matibay po ang ating pananampalataya sa Kanya bilang isang mga Kristiyano. Kasi bilang isang Kristiyano, mga kapatid, dapat ang tiwala natin ay nakatuon lang sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon po natin, siya po ang nagpapalakas sa atin, lalo na sa mga naranasan natin ngayon sa mga problema. So yung coronavirus, hindi po yan tatalab sa atin kung may pananampalataya po tayo sa Panginoon. So sa mga nag-uumpisa ng mensahe sa devotion na to, mula kay Bro Romeo hanggang kay Sis Kim kagabi, na pakinggan ko po encouragement po sa bawat isa, no? So nagpapalakas po sa ating physical at spiritual na pananampalataya. So bilang isang mananampalataya, dapat ang faith po natin sa Panginoon ay dapat consistent po, di ba? Sa lahat ng gagawin natin, dapat ikonsulta po natin sa Panginoon. So kung gusto mo pong gamitin ka ng Panginoon, dapat may pananampalataya ka sa Kanya. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, dapat sumasampalataya ka po sa Kanya. So ang bilang isang Kristiyano, mga kapatid, tayo po ay tinatawag na mananampalataya. So mga kapatid, kung tatawagin kang manglalaro, dapat naglalaro ka, di ba? Kung tatawagin kang halimbawa, tatawagin kang ano ba to? Hirap Tagalogin eh. Kung tatawagin kang sugarol, dapat nagsusugal ka, di ba? Bilang isang Kristiyano, kung tatawagin kang Kristiyano, kung tawagin kang mananampalataya, dapat makita yan sa buhay mo na sumasampalataya ka. Dapat makikita yan sa buhay mo na ikaw ay isang mananampalataya. Kasi tinatawag tayong mananampalataya, pero yung buhay natin parang yung malayo, di ba? Malayo sa tinatawag na mananampalataya. So ngayon, sa point number 1 ko, ang sabi niya dito, ang pamagat po, dito lang po tayo umiikot sa faith lang po. Faith lang po tayo. Kaya dito, faith is the impossible. So ang pananampalataya, mga kapatid, kahit hindi mo nakikita, ay naniniwala ka, di ba? Naniniwala ka. So ang magandang example po dito si Abraham. Si Abraham. So noong sinabi ng Panginoon kay Abraham na Abraham, ialay mo si Isaac sa akin. So mga kapatid, kahit siguro kung titingnan mo yung pananampalataya ni Abraham, grabe, di ba? Si Isaac po, ang kaisa-isa niyang anak, ay hiningi ng Panginoon na isang alay na, at hindi lang po basta-basta yun, mga kapatid, na ialay niya sa Panginoon. Patayin niya at sunugin. So grabe po ang pananampalataya ni Abraham, pero hindi po umaatras si Abraham sa hiningi ng Panginoon sa kanya. Bakit? Dahil alam niya ang Panginoon ang nagbigay, at kung kunin man ng Panginoon, kung ipalagay man natin na tuluyan talaga si Isaac, alam niya na ang Panginoon ang magpo-provide.
sa kanya ng marami pang anak. So mga kapatid, si Isaac ay napakahalaga kay Abraham. Alam nyo ba kung ilang taon hinintay ni Abraham si Isaac? 100 years po ang edad ni Abraham bago dumating si Isaac sa kanilang buhay. So, ngayon mga kapatid, ano ba yung mga mahalagang bagay sa buhay mo na hindi mo kayang ibigay sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na nasa iyo na hindi mo kayang bitawan? Hindi mo kayang ibigay sa Panginoon, mga kapatid. Sa buhay ni Abraham, makikita mo dyan, wala na pong pinakamahalagang relasyon sa isang ama at anak. Napakahalaga po si Isaac sa buhay napakahalaga po na si Isaac para kay Abraham. So, pero hindi siya nagdadalawang isip na ibigay sa Panginoon. Ibigay niya si Isaac, hiningi ng Panginoon. Hindi siya nagdadalawang isip na siguro sa buhay natin, no, ako kahit 10 pa siguro yung anak ko, pag hiningiin yung isa, hindi ko kayang ibigay yon, no? Pero si Abraham, ibigay niya sa Panginoon. Si Isaac, kaya niyang ibigay sa Panginoon. So, dinala niya si Isaac doon sa Mount of Moriah. So, nagdala sila ng kahoy. Gumawa si Abraham doon ng parang altar para doon pahigain si Isaac. So, sabi ni Isaac, Ama, andito na po yung kahoy at saka yung altar na hindi ko po alam yan sa Tagalog, no? Nasaan na po yung yung karnero para ialay natin sa Panginoon. Anong sagot ni Abraham sa kanya? Ang Panginoon ang mag-provide po ng kanyang handog. So mga kapatid, sa buhay natin siguro mayroon pa tayong hindi kayang bitawan para sa Panginoon. Gaano ba yan kahalaga sa iyo? Yung mga sorry po, inuubo talaga ako. Yung mga dalahin natin sa buhay na hindi natin kayang bitawan. Yung mga sorry po. Yung mga kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, dapat lahat ng mga kung anong mayroon sa buhay mo ngayon, dapat ibigay mo yan sa Panginoon. So, hindi lang po ito yung mga dalahin natin sa buhay, mga kapatid. Kung tingnan po natin dito, makikita din po natin dito yung pagbibigay natin sa Panginoon, di ba? Halimbawa, yung tithes natin, offering. Napakahalaga po yan para sa Panginoon, mga kapatid. Dahil bilang isang Kristiyano, sa pagbibigay po tayo binibless ng Panginoon. So, mayroon lang po akong kaunting suggestion. So, ito ay suggestion lamang. Kahit saan man po tayo magawain, dapat po siguro hindi po mawawala sa atin yung pagbibigay, yung tithes and offering. Kasi hindi man tayo po nakapunta sa ating bahay panambahan, pero hindi man natin yung nagagamit, pero patuloy po tayong nagre-rent doon. Kahit hindi po natin yun gagamitin, babayaran din po natin yun. So, dapat siguro, kahit saan man tayo naggawain, dapat hindi natin iwala yung pagbibigay po. Kasi, sa pagbibigay, dyan po masusukat yung pananampalataya mo sa Panginoon. Dyan po makikita kung ano ang desire sa puso mo. Kung ang desire ba ng puso mo ay
makatulong para sa Panginoon o maka o basta yon, makatulong ka sa gawain ng Panginoon. Kasi bilang isang Kristiyano, hindi po pwede tayong hihingi ng tulong kung saan-saan. Tayo po ang magtutulungan, tayong mga Kristiyano. So suggestion lamang, no, kung ito ay suggestion lamang, kung saan man tayo maggawain, dapat patuloy po tayong magbibigay para sa Panginoon. Kasi hindi po kumpleto ang gawain ng Panginoon kung walang pagbibigay. Kasi sa pagbibigay, dyan po tayo ipaprosper ng Panginoon at ibibless. Ang pagbibigay po, mga kapatid, hindi po yan mandatory. Utos po yan ng Panginoon sa atin bilang isang mga Kristiyano. Siguro memorize niyo na po yung Malakay, di ba? Sabi niya, dalhin niyo ang inyong mga handog. So yan po ay utos ng Panginoon sa atin. Dapat bilang isang mananampalataya sa Panginoon, dapat sundin po natin yan. So mga kapatid, mga elders, deacons, pastors, yan po ay suggestion ko lamang. So makikita nyo po, mga kapatid, ang buhay ni Abraham sa Genesis chapter 22. Mababasa nyo po yan dyan. Hindi ko na po basahin kasi sinasummarize ko lang po to, kasi kung basahin ko pa masyadong matagal po. So yun po yung nakita natin, ang faith ni Abraham. So kaya po tinatawag si Abraham na father of faith, dahil sa kanyang ginagawa para sa Panginoon. So number 2, faith believe the impossible. Kung mayroon kang faith, maniniwala ka sa mga imposibleng mga bagay, di ba? So sorry po talaga, inaatake ako ngayon. Basahin po natin sa Hebreo chapter 1 verse 7. Ay, chapter 11 verse 7. So dito verse 7, sabi niya dito, by faith Noah being warned of God of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he will condemn the world and become heir of the righteousness which is by faith. So mga kapatid, sa pananampalataya, dapat maniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi nga sa binasa natin yung sa text natin, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So makita mo yung pananampalataya ni Noah dito, mga kapatid, kung gaano siya nagtitiwala sa mga bagay, gaano niya sinusunod ang Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. So alam nyo yung inutos ng Panginoon sa kanya. Siguro kung iisipin natin, mga kapatid, grabe po yung pananampalataya ni Noah, no? Kasi inuutosan siya ng Panginoon na gumawa ng ark, at hindi pa doon sa dagat. Gumawa ka ng ark doon sa taas ng bundok. So kahit hindi nakikita ni Moises yung mga ni Noah yung sinasabi ng Panginoon, pero dahil sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, ay sinusunod niya ang sinabi ng Panginoon, na gumawa siya ng ark kung saan andun po yung sukat at yung mga materialis na gagamitin niya.
Sa pagsunod ni Noah, sinabi ng Panginoon sa kanya na gumawa ka ng arko doon sa taas ng bundok. So, alam nyo ba kung gaano ka hirap yun para kay Noah? Nung ginawa niya yung ark na yun, ano ang mga sabi ng mga tao sa kanya? Si Noah, nasisira na yung utak niyan. Kasi gumagawa ng ark nang doon sa taas ng bundok. So siguro sinabi ng mga tao, paano niya yan palilitawin dyan? Nang doon siya sa pinakatuktok na gawa ng paano yan lilitaw dyan na walang tubig. Oh? Biruin mo yan, gagawa ka ng arko, walang tubig. Mga kapatid, grabe yung naranasan ni Noah. Sabi ng mga tao, yun si Noah, kawawa naman yung matanda na yan. Siguro, ano na yan, yung nasubraan sa tanda, yung parang bumalik na sa pagkabata noon, ganyan. Kasi ang laki-laki ng ginagawa niya na arko. Alam nyo ba, sinabi niya rin sa mga tao na yun, natulungan siya. Pero walang tumutulong sa kanya kasi walang naniniwala kay Noah. Walang naniniwala sa kanya maliban lamang sa kanyang mga sa kanyang pamilya. So, makikita mo yung gaano ka obedient si Noah sa Panginoon. Kahit yung mga tao ay hindi maganda yung mga sinasabi sa kanya, sinusunod niya ang Panginoon. Oh, tama, Pastor, ulianin. So, siguro sinasabihan siya ng mga tao, no, ulianin na yan. So, kahit ano-ano na lang yung ginagawa niya. So, mga kapatid, alam nyo ba kung ilang taon yun na bago natapos ni Noah yung ark na yun? 120 years po bago niya natapos yun. So, biruin mo, 120 years. Ganun po katagal bago natapos ni Noah yun. So mga kapatid, siguro sa ating pananampalataya sa Panginoon, maraming mga tao na pilit tayong ibagsak, pilit tayong hilain pababa. Maraming mga tao na hindi naniniwala sa atin, mga kapatid. Maraming mga tao na gustong ipipresecute tayo. Pero bilang isang mananampalataya, dapat susundin mo lang ang Panginoon. Kasi hindi naman sila ang magpa-prosper sa iyo kung hindi ang Panginoon. So, patuloy ka lang po sa iyong pananampalataya. Kahit tawanan ka man ng mga tao na nakapalibot sa iyo, wala mang maniniwala sa iyo. Basta, siguraduhin mo lang na ang iyong pananampalataya ay matatag at hindi ka nila kayang ibagsak dahil may Panginoon ka na kasama. So, number 1 po, yung natin, faith sees the impossible. Number 2, faith believe the impossible. So, makikita mo po yung buhay ni Noah na ang pagtitiwala niya sa Panginoon. So, number 3, faith receive the incredible. So, mga kapatid, makikita po natin dito sa Psalms. Psalms chapter 76, 5 to 6. 75. Sabi niya, lift not up your horn on high, speak not with a stiff neck. 6, sabi niya, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. So mga kapatid, pag sabing promotion, so marami pong mga tao na gustong promotion. Sino ba ang hindi gustong ma-promote, di ba? Lalo na sa trabaho, di ba? Mayroon pong gusto po nating mapopromote sa
sa simbahan, 'di ba? Gusto nating maging elder, deacons, ganyan. So sa lahat ng sa lahat ng ginagawa natin, gusto natin ng promosyon. Sabi niya, hindi yan nagmumula kahit kung saan-saan. So marami pong mga tao na gustong promosyon, gusto nang ma-promote sa buhay. Pero hindi po sila nakaabot doon. Kasi sumurinder na po sila, sumusuko na po sila. Kaya hindi nila naaabot. Kung saan malapit na sana yun, malapit na. Pero hindi nila naabot kasi sumusuko po sila. So mga kapatid, kung alam mong sinusunod mo ang Panginoon sa buhay mo, alam mong ang Panginoon mo ay iyong pinaglilingkuran, so hindi po ikaw ang magpo-promote sa iyo sarili, kung hindi ang Panginoon po ang magpo-promote sa iyo. Basta patuloy ka lang sa iyong paglilingkod sa Kanya. Patuloy ka lang magtiwala sa Kanya. Dahil siya po ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng prosperity. Kung pinopromote man ng Panginoon si Joseph, 'di ba? Alam niyo yung buhay ni Joseph, 'di ba? Napaka lungkot po yung nangyayari sa kanya, 'di ba? So kung summarize natin yung buhay ni Joseph. Si Joseph kung hindi nagsisilos yung mga kapatid sa kanya, ibibinta kaya yon, 'di ba? Hindi. So kung hindi binibinta si Joseph, makakarating kaya siya doon kay Potiphar? Hindi siya makakarating doon. Kung hindi siya nakakarating kay Potiphar, makukulong kaya siya? 'Di ba? Hindi siya makukulong. Kung hindi siya makukulong, kung hindi siya nakulong, magiging kaya siya, magiging prime minister, 'di ba? So makikita mo doon yung buhay ni Joseph, kung paano siya nagtitiwala sa Panginoon. Lahat ng bagay na nangyari sa kanya parang okay lang sa kanya, 'di ba? Kasi alam niya na ang Panginoon po ay ang magpo-promote sa kanya. Nakikita natin yung buhay ni Daniel, 'di ba? Pinopromote siya ng Panginoon. Bakit? Kasi patuloy siyang nagtitiwala sa Panginoon. Ang dami pong mga dito sa Bible, makikita niyo po yung mga Bible character dito kung paano sila pinopromote ng Panginoon. Si Shadrach, Meshach at Abednego, paano sila pinopromote ng Panginoon. Si Enoch, makikita mo kung paano pinopromote si Enoch ng Panginoon. Mga kapatid, kung mayroon ka lang pananampalataya sa Panginoon, sa darating na panahon, ipopromote ka ng Panginoon. So, hindi ko na po abaan kasi hindi ko alam kung ubo lang to o virus na. So, mga kapatid, dito po natapos ang ating mensahe. I hope na naging encouragement po yun sa bawat isa sa atin. So, kahit inuubo po ako, hindi po ito hadlang para makapaglingkod tayo sa Panginoon. So, I hope po na naintindihan po ng bawat isa ang mensahe ng Panginoon. So, kung mayroon po kayong prayer request po, i-comment nyo lang dito. Wala po akong nakita ng prayer request. So, mga kapatid, oras na po, 30 minutes lang po ang limit ko. So, yun po, sa buhay natin, tingnan po natin yung mga nakasulat po dito sa Bible. Dito lang po, sa Panginoon lang po tayo magtitiwala at i-focus lang po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kahit
kahit gaano man kasama ang mundo, basta may Panginoon ka sa buhay mo, yung mga bagay na nangyayari ngayon, hindi yan, mayroon ka pong Panginoon na mag-iingat. Iingatan ka po ng ating Panginoon na buhay. Basta, huwag ka lang lilihis sa Kanya. So, maraming salamat po. So, i-close ko na po to. So, wala pong prayer request, no? So, huwag kayong maglala, ipag-pray ko po kayo. So, okay po. Mag-pray po tayo. I-close ko na po. Mahal naming Panginoon, sa gabi nito, Lord, salamat po sa iyong mensahe, Panginoon, na naging tagumpay po, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay sa akin. Lord, salamat, Lord, na natapos ko po, Panginoon, na wala pong gumagambala, Panginoon, sa iyong mensahe, Lord. Inilapit ko po sa iyo, Panginoon, ang buhay, ang gawain na ito, Lord, na magpatuloy po, Panginoon, at ang lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, ay bigyan mo po ng mga bigyan mo po ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, sa mga darating pa na araw, Lord. Panginoon, patuloy kang magproteksyon sa amin, Panginoon. Proteksyonan mo po, Lord, ang bansang ito, Panginoon, sa lahat po ng mga gawa ng kaaway na hindi maganda, Panginoon, lalo na sa virus ngayon, Panginoon, na kumakalat, Lord. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay protektado na, Lord, sapagkat kami po ay iyong mga anak, Panginoon. Lord, hindi mo po hayaan ang iyong mga anak na mararanasan ng mga ganyang mga karamdaman, Lord. Lalo na, Panginoon, sa aking mga kapatid, Lord, na nandito sa Saudi, Panginoon, sa OICCLG members, Lord. Ikaw po ang maggabay sa kanila palagi, Panginoon, at proteksyonan mo po sila, Lord, sa lahat ng kanilang ginagawa sa buhay, Lord. Lord, i-provide mo po sa kanila ang kanilang pangangailangan, Lord, sa financial, spiritual, physical, Panginoon, sa mga walang trabaho, Lord, sa mga walang sahod, Panginoon, ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, financial, Lord. Lalo na sa aming mga pastor, Panginoon, ikaw po ang magtaas sa kanila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan sa kanilang spiritual, physical, Panginoon, na pangatawan, Panginoon, na palakasin mo po sila, Lord, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, Lord. Sa mga elders, Panginoon, ikaw po magabay sa kanila, magproteksyon sa kanila, Lord. Iparamdam mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong Holy Spirit, Panginoon, na maging tapat sila, Lord, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, lalo na sa mga deacons, Panginoon. Ikaw po ang magpalakas sa kanilang loob, Lord, na magiging tapat po silang maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming mga frontliners, Panginoon, mga kapatiran, Lord, ikaw po magproteksyon sa kanila, Panginoon. Lukuban mo po sila sa iyong banal na dugo, Lord. At magpapalakas sa kanilang pisikal na katawan. Lord, sa aming mga pamilya na nandoon sa Pilipinas, Panginoon, ikaw po ang magproteksyon sa kanila palagi, Lord. Bagamat malayo kami sa kanila, Panginoon, alam po namin na kaya po silang abutin ng iyong kamay, Panginoon, at lukuban sa iyong banal na dugo, Lord, upang ilayo sila sa mga sakit, Panginoon, na kumakalat ngayon, Lord. Lord, kung mayroon mang mga prayer request po ang aking mga kapatiran, Panginoon, ikaw po, Lord, ang nakakaalam sa kanilang puso, Panginoon, kung ano man ang kanilang pangangailangan, Panginoon, kung mayroon man silang karamdaman, Lord, sa kanilang pisikal na katawan, kung nanghihina man sila, Panginoon, palalakasin mo po, Lord. Panginoon, wala na pong karapatan ang Diablo sa aming buhay, sapagkat tapos na po kaming iyong tubusin, Lord, sa krus sa Kalbaryo, Panginoon, sa iyong banal na dugo. Hindi na po kami alipin sa Diablo, Panginoon, kundi alipin niyo na po kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong binigay sa amin. Maraming salamat, Lord, sa proteksyon mo palagi sa amin, Lord, oras-oras, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa
kabutihan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa aming mga kapatiran na diriwang ng kanilang mga kaarawan, Panginoon. Si Sister Karen, si Saan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong pagproteksyon sa kanila, Panginoon. Salamat sa iyong pagprovide sa kanilang pangangailangan, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga taon, Panginoon, na iniingatan mo po sila, Panginoon, at patuloy mo pa po silang ingatan, Lord. Lord, maraming salamat po sa buhay sa kay Pastora Pam, Panginoon, na siya po ang gumawa ng paraan, Lord, na kahit hindi man kami magkatipon sa bahay panambahan, Lord, pero ikaw po ang nagbigay sa kanya ng knowledge, Panginoon, na gamitin ang live, Panginoon, na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Patuloy kang magproteksyon sa bawat isa, Lord. Ibabalik ko sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na pupuri, pasalamat in Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa lahat. Yun po, tapos na po ang ating live, no? Good evening po sa inyong lahat at maraming salamat.